Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisno kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas. Magandang gabi po, Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paipon here, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Ito po yung ating page, no? Na po pwede ninyong i-like, share, at i-follow para mapanood po ninyo at ng ating ibang mga kasama ho, mga kamag-anak, mga kaibigan, ang iba't ibang mga programa pa po dito sa Broad Streamcast Communicators. Okay? I-like, share, i-follow po lamang ninyo. Okay?
Magandang gabi po sa inyong lahat. Imbitado na po kayo sa ating talakayan tonight. Ho? Ano bang pag-uusapan ho natin? Ay nako, ganun pa rin ho ang mga issues po. Issues sa politika, issues sa Ukraine, meron pa rin pong issues sa COVID. No? At related events tungkol po sa politika. Nandyan po yung tungkol sa survey, tungkol dun sa kung ano-ano pong mga related activities. Uy, nandyan daw po sa Pangasinan ng mga ang Lenny Group po. At talagang hindi raw po magkamayaw, sabi po ni Ma'am Lynn. Oh? Sabi ho, hindi raw po magkamayaw ang mga tao na nag-a-attend sa rally po ni Madam Lenny Robredo. Oh? Ay hindi po ba solid north ito? Hindi pagka ganun ho, solid north, nabuwag na. Ay nako talaga. Oo nga naman siguro. Pero alam niyo mga kabayan ho, meron po akong hihilingin po sa inyo. Okay? Hindi naman po sa pinapaboran po natin si Madam Lenny. Kung hindi, alam ko po marami na po sa ating mga kababayan ang talagang wala na pong ibang pipiliin ho kundi si Madam Lenny. Kaya gusto ko sanang humingi ng pabor sa mga gusto na kay Ma'am Lenny. Pakisulat lamang po isa, dalawa. Bakit po si Ma'am Lenny? Yan. Bakit po si Ma'am Lenny? Send lamang po ninyo sa akin. Oh. I-send po ninyo sa akin ang dahilan kung bakit si Ma'am Lenny ang gusto na po ninyo maging presidente. Ha? Ano? I-comment po ninyo dito sa ating programa. Okay? I-comment po ninyo. Ma'am Mercy Ong, ganun din po sa Salaw family, nanonood na rin po kasi Ma'am Jean, magandang gabi po. Bakit si Ma'am Lenny? Yan. Gusto ko lamang po isa o dalawa na natatanging katangian po ni Madam Lenny na gusto po ninyo na siya ang ating magiging Pangulo. Good evening po, Kuya Ben Paipon, Madam Lynn. Stay safe po. God bless you. For power po. Ingat po palagi. Sabi po ni Ma'am Mercy. Nestor Kagitla, Nestor Pogi partner. Magandang gabi sa iyo. Good evening. Shout out po kay Wilfredo Agustino. Ingat po siya palagi. Ingat daw po kayo, Mr. Agustino. Sabi ni Ma'am Mercy Ong. Nanonood na rin po si Ma'am Lilian Gabriel. Last Friday po tatabin. And Miss Universe, more power to your honor, please. Hello, Salaw and BSC families. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Love, love, love. Share, done na po. Mapaaga. Napapaaga ang panonood ni Ka Jerry. Nasimulan po ang ating programa. Palakpakan mo natin. Ka Jerry, good evening, sir. Magandang gabi po and to the kids. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo sa ating mga magsasaka dyan po sa Bustos, Bulacan. Alam po ninyo, mga magsasaka po natin ngayon, mga kababayan, ito po yung mga kahawa-awang sektor ng ating lipunan. Unlike in other countries, tinitingala po ang mga magsasaka. Sila po ang mayayaman. Dito sa atin, sila po ang mahihirap. At palagi kong sinasabi, pag kami nagpagkakataon, kung sino pa ang nagtatanim at nag-aani ng palay, siya pa ang unang bumibili ng bigas. Dito po sa Pilipinas lamang po yan. Only in the Philippines. Do you think this is good? Hindi po eh. At alam po ba ninyo mga kababayan, akala ko pati isda ini-smuggle. Oo nga po. Pero tignan po ninyo. Wala naman pong buwis ang pagpasok ko ng isda dito sa atin except
yung 1,000 peso, yung bang processing fee lamang po ng kargamento. Yan lamang po babayaran sa Bureau of Customs. Otherwise, fish, being an agricultural product din po, libre ho eh. Pero makikita ho ninyo, hindi na nga po ipinagbabayad ho ng buwis. Pinapapasok pa ho, smuggle. Saan po nanggagaling ho ito? Saan po nanggagaling ang galunggong? Di ho sa West Philippines ho. Karagatan po ng Pilipinas. Sinong nag-aani ho nun? Mga inchik na po, mga komunistang inchik. Sinong nagpapapasok po dito sa atin? Sila po, mga inchik. Bakit tinatanggap po natin? May lagay eh. Sino ang inilalagyan? Eto, dito tayo mag-uusap po mamaya. Sino ang mga nalalagyan? At sino ang nakakaalam kung sino po ito mga smuggler na ito? Ngayon, medyo papalapit na tayo sa katotohanan o dito. Kahit hindi na po magsalita si Mr. Tito Soto, mga kababayan. Mukhang nakikita na po natin yung sinag ng araw at the end of the tunnel, ika nga. Makikita na po natin sino ang nakakaalam sa mga pangalan ng nagpaparating ng mga ipinagbabawal na importasyon dito po sa Pilipinas. Do you have any idea? Nestor Kakitla, meron ka bang idea niyan? Jerry, malalaman daw natin bakit tayo naghihirap bilang mga magsasaka. Mamaya, pag-usapan natin dito sa ating Your Honor Please. Okay? Luz Quintinita. Good evening. Ma'am Luz, magandang gabi po. Ngayon lamang po kayo nakapanood na po. Magandang gabi po. Sana i-like, share, and follow po ang programa po natin at yung page po natin. Broad Streamcast Communicators. Good PM po, Kabin. Sabi ni Jerry Ramos. Kokok Giovanni Pinuela. Kokok, magandang gabi. Good morning to you there in New Jersey. Magandang gabi po. Ganon din po kay Ma'am Angelica Paz. Jimbo Ligarda. Nanonood na po ang mga kaibigan natin. Mercy Ong, Kuya Ben. Sana po meron news para sa weather kung nasaan po lugar kasi Monday po ako magbiyahe. Anong oras kayo magbibiyahe sa Lunes? Ma'am Mercy. Para malaman natin kung anong ibubudyong natin dito sa ating programa. Tutulungan po namin kayo na malaman kung ano ang weather situation. Okay? Angelica Paz, happy and blessed Friday and the weekend po to all. Especially sa inyong lahat sa BSC, for power and star soon. Malakas ang pag-asa natin na muling mananaog ang mga bulalakaw mula sa kalangitan. Thank you very much po sa mga tumutulong sa atin katulad po nila Ma'am Angelica at Ma'am Eve M. Ramos. Okay? Of course, the BSC board members. Maraming salamat. At tayo po ay tinutulungan ng mga kasama po natin. Alright. Coco, good evening, Sir Ben, and to all tuned in to YHP. Yan po ay YHP, Your Honor Please. Have a safe and blessed weekend to all. Yan. From Coco. Coco, magandang gabi sa inyo. And happy weekend. Okay. Alex C. Aquino is watching. Ganon din po kay Junior Dal, Mel Rodelio Militante, Dan sharing na po, sabi ni Ma'am Luz Quintinita. Thank you very much po, Ma'am Luz. Maraming salamat. Hapon po, bale, gabi po biyahe ng barko po. Ayan. Pagka ang barko bibiyahe, ibig sabihin, kaya po ang weather. Sapagkat kapag ka ang barko meron pong signal, ay hindi po bibiyahe yan. Pero pagka bibiyahe, ayos po yan. Pero tignan din po ninyo ang forecast the previous day. Yung bago mag-Lunes. Tignan po ninyo yung mga balita natin sa TV, sa radyo,
pakinggan po ninyo ang balita sa weather. Ito po malalaman ano ang lagay ng panahon kinabukasan na kayo po ay bibiyahe. Okay? Que tenga una buena tarde de viernes, Señor Ben. Mel Rodelio Militante. Magandang gabi po. At Chincha Buste is also watching right now. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago tayo pumunta sa smuggling, sa modus operandi ng mga smugglers, nakakabahala talaga ito eh. At talagang kitang-kita po natin kung sino po ang involved sa smuggling. Hindi sila po ang nagpaparating, pero sila ang ginagamit para makalusot ang mga illegally imported goods. Karami-rami talaga mga inararating ko dito galing sa Pilipinas. Okay? Mamaya, pag kayong aalis, Eve M. Ramos, Blessed Good Friday, Sir Ben, Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSC families. Stay safe to all. Happy weekend ahead. Yan. Good evening po, Sir Ben. Sabi ni Ma'am Chincha Buste. Madam Lynn, good evening po sa lahat ng bumubuo ng BSC at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Happy weekend po and God bless. Ma'am Chincha Buste. Deli Castaneda is already now watching. Okay? Ayos. Ito muna, mayroon pong nagbalita mula sa Philippine Overseas Employment Authority or Administration na lifted na raw po yung ban sa deployment ng mga OFWs papuntang Saudi Arabia. Ayos na raw po. Magugulat po kayo sapagkat binawi po ito ng DOL. At ang sabi po ng DOL in their clarification statement, sabi po nila, after a bogus advisory came from the POEA. Ibig sabihin po, peke po ang balita ng nanggaling sa POEA. Matindi na po ito, mga kababayan. Pati POEA nahahakot na nalalansi ho nila. After a bogus advisory came from the POEA that lifted the suspension of the deployment of OFWs. So ito ay fake. The fake advisory, Advisory 69-2022, dated April 4, 2020. Sabi po, it's fake. Sabi po ng DOL, it's fake. There is no iota of truth to it. Rolly Francia, Director of DOL for Public Information, made the clarification. Yan, So yung mga naniniwala wag na muna kayo maniwala. Ang tabayanan na lamang po ninyo ang totoong balita tungkol sa lifting of the deployment ban ng mga OFW sa Saudi Arabia. Ano po bang dahilan? Bakit po tinanggal Bakit po binan po ang mga manggagawa maybe because of the COVID pa rin. Kasi meron pa rin po doon eh. Meron pang COVID po sa Saudi Arabia. Pero salbahe naman itong gumawa ng advisory. Ginamit po ang POEA, Philippine Overseas Employment Administration. Ginamit po nila at sinabing, ready na, lifted na ang ban. Kaya mga manggagawa naman natin, nagkakandara pa na pinagsasamantala na po ng mga gumagawa ng peke na ito. Obviously po, ang gumagawa nitong mga kalokohan na ito are coming from the recruiters themselves. Sino po ba ang makikinabang kung mag-a-apply? Magre-reapply? Magpupunta sa POEA ang ating pong mga manggagawa. Siyempre kanilang mga recruiter. Hindi naman po pwedeng magbigay ang ating mga OFWs ng pera kung kani-kanina lamang
pag-aalaga ng kanilang employment. And siguro kasabwat to yung parating ng focus na advisory. No? At ito naman po ay clarify na po ng DOLE, Department of Labor and Employment. Okay? So, yung mga manggagawa natin, wag ko tayong kara-karaka maniniwala. There are ways of checking. Fact check. Ang kailangan natin gawin. Fact check muna bago gumalaw. Lalong-lalo sa mga issues na katulad doon ito. Magbabayad po kayo, magagamit po kayo ng pera. Wag ko kayong kara-karaka magbayad. Magtanong muna kayo. Magtanong-tanong para hindi kayo madinggoy. Alright? Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kabayan. Meron pong, ito pa, isa pang peke balita ito mga kababayan. Ito po naman ay naggaling po sa New York State Bar Association. Dininay din po ng New York State Bar Association na si Lisa Araneta Marcos. Ito po yung asawa ni BBM. Ay naging miyembro ng New York Bar Association. Hindi raw po naging miyembro si Liza Araneta Marcos, asawa ni BBM. Mula noong 1920, not even for the past 100 years, New York State Bar Association said in response to a query of a netizen which asked whether a certain Luis Araneta Marcos became a member of the association. The response of the association, New York State Bar Association, no record of that name since 1920. New York SBA. Ano po ito? Parang may gusto magpalabas na yung asawa pala ni Bongbong Marcos, abogado po ito, ay miyembro daw po ng New York State Bar Association. Kilalang-kilala po ito. Siyempre, New York yan po, mga kababayan. Pinangangalandakan po siguro na miyembro po ito. Lalong-lalo lumalabas po ito sapagkat merong state tax na controversy involving the Marcoses dito po sa Pilipinas. Kanya mahalaga na yung kapamilya ho nila ay miyembro ng mga samahan ng mga abogado somewhere else para may lakas po sila na lumaban. Unfortunately for Liza Araneta Marcos, hindi raw po totoo na siya po ay miyembro ng New York State Bar Association. This is just a matter of informing the public of the truth about this one. Wala ho tayong komentaryo na masama o mabuti tungkol po dito except to say what the New York State Bar Association is denying that Liza Araneta Marcos, BBM's wife, Bongbong Marcos's wife, was a member of the New York State Bar Association. Not with that for the past 100 years. Wala daw po sa listahan ang pangalan Lisa Araneta Marcos. Paano kaya nangyari na? Pinangalandakan ho na itong pangalan na ito naging miyembro ng New York State Bar Association. Some people talaga. All right. Anyway, dire-diretso po tayo mga kabayan dito sa ating Your Honor please. Your Honor please. Conrado Brotonel is now watching din ang programa po natin. Conrado, magandang gabi po. Good evening, Your Honor. Sabi po ni Mr. Conrado, watching na po siya. Watashi wa anata ai shitei masu is watching. Good evening po, Sir Ben Paipon, all viewers of YHP.
Also to Madam Lynn, keep safe and God bless. Watashi. Yan. Dali Vidal. Good evening po, Sir Ben, Ma'am Lynn, and to all the viewers. Okay, magandang gabi po, Ma'am Dali Vidal. Siyempre kay Sir Ferdy at saka si Ma'am Jam. Magandang gabi po sa inyo dyan. Okay? Tuloy tayo ho. Dumako tayo dito sa pinag-usapan ho natin kanina. Itong smuggling ho. Matindi po ito kasi alam po ninyo mga kababayan, napakalaki ang pinsala na nagagawa po ng pagpupuslit ng mga agricultural products po dito sa ating bansa. At iisang bansa lang naman po ang actively doing this against the Philippine government and against the Filipino people. China lamang ho matinding nagpaparating ng mga produkto nila sa bansang China na hindi po pinagbabayad ng tamang buwis. Okay. Ito tignan ho natin paano nakakapasok po dito yung mga smuggled goods, especially agricultural products. May nakausap po kami kanina. Kasama ko po si Mr. Ed Pausa. At ipinaliwanag ko sa amin paano nangyayari. Sino dapat ang sisihin po pagpasok ng mga smuggled goods, lalong-lalo na mga agri-products dito po sa ating bansa. Yan po isusunod na ha. Wag ho kayong aalis sapagkat ito may balita muna tayo manggagaling sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. DPWH National Capital Region namuna sa March 2022 physical accomplishment. Aba, maganda siguro ang accomplishment ng DPWH NCR, National Capital Region. Detalye mula sa ating kasabang Nestor Pogi Kagitla. Nes, go! Nangunguna ang Department of Public Works and Highway National Capital Region sa buong bansa dahil nakamit ang physical accomplishment sa unang quarter ng taong 2022 na nalampasan ng 15 rehiyon na sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon ng mga record nito. Ipinahayag ni DPWH Assistant Regional Director Joby Gordon na isa sa mga dahilan ng mga pinabuting tagumpay ng rehiyon ay dahil sa pagsisikap ng mga monitoring engineers at project engineers na nagtatrabaho kahit gabi upang patuloy na i-update ang data sa PE. Sinabi naman ni DPWH Regional Director Nomer Abel Canlas na isinalang-alang niya ang lahat ng mga hamon na nakasaad kahit noong unang araw pa niya sa opisina. Pagkatapos ay itinoon ang intervention ng pamamahala sa ibuturan nito. Nakiisa si DPWH Secretary Roger Mercado sa huling bahagi ng pagpupulong kung saan sinuri niya ang kalagayan ng mga kasalukuyang proyekto at aktibidad ng rehiyon. Pinuri niya ang patuloy na suporta ng opisina sa kanyang advokasya sa kapaligiran para sa isang malinis at berdeng National Capital Region at ang mga pagpapabuti nito ay makikita sa nationwide ranking. Binigyan din ni Abel Canlas na ang mga milestone ng DPWH NCR ay dahil sa pinagsamang pagsisikap ng siyam na District Engineering Office at ng Regional Office, ang pangangasiwa at pamamahala ni DPWH Secretary Roger Mercado. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor Place. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla ng Batangas, Malakirong, Ala. Hey! Thank you very much. Magandang balita yun mula sa DPWH. Okay? Kanina pinag-uusapan natin yung pagpasok po dito ng mga agricultural products. Meron tayong comment po dito. One of our members ng Broad Streamcast Communicators. Nagpo-programa po ito every Sunday sa umaga dito po sa ating
BSC. At meron din po siyang farm. Meron po siyang farm. As a matter of fact, nagpadala ho dito ng mga pictures ng kanilang farm, ng mga harvest ay talagang napakaganda ho. Nabasa po na buklat-buklat po ni Madam Lynn kanina at pinakita po sa akin. Bong Fenisa, good evening my friend. Magandang gabi Tata Ben, Miss Universe, Ate Lynn, and to all our BSC viewers and supporters. Ito, naniniwala po ako, malaki po pag-asa na umunlad ang agricultural sector kung magkaroon talaga ng mga tunay na mga programa at financial support ang ating pamahalaan. Financial support ng ating pamahalaan. A strong agricultural economy brings social progress by increasing productivity, employment, and income. Yan po sana ang isipin ng susunod na magiging pinuno ng ating bansa. God bless our country. Bong, thank you very much. I'm pretty sure that Jerry Ramos will agree with you 100% as I agree with you. I repeat, a strong agricultural economy brings social progress by increasing productivity, employment, and income. But what is happening in the country today, mga kababayan, is exactly the opposite. Kanya nananatiling hirap na hirap sa buhay ang ating mga magsasaka, mga fisher folks, mga kababayan. They remain sa laylayan ho. Hindi po umuunlad. Bakit? Bong, sa tingin ko ho, initsapuera na po ng ating pamahalaan ng mga manggagawa, mga magsasaka, mga fishermen ho natin. They do not belong to the government. They are not part of the government anymore. Kung sila po ay parte pa ng ating pamahalaan, sana isipin ho ninyo mga kababayan, kung parte pa po sila ng ating pamahalaan. Sana ho inaasikaso ang kanilang pangangailangan. Ano sinasabi na binibigyan ng ayuda ang mga magsasaka? Anong nangyayari sa buhay po nila? Pati mga manggagawa natin sa transportasyon. Mga drivers po, mga kababayan. What is happening? Dito po sa yung issue ng tinatawag na mga pagbibigay ng kapangyarihan sa mga malalaking negosyante na pamahalaan na po ang public services. Hindi na po nangyayari nung araw na yung kalinga po ng gobyerno ay tunay na nakakarating sa mga maliliit natin mga kababayan. Ngayon, hindi na po. Ang kinakalinga po ng ating pamahalaan ay yung mga malalaking negosyante. Kanya nga po, mga magsasaka, mga fishermen, mga drivers po natin, wala. Diyan kayo sa baba. Okay? Bong Fenisa's business stock will be only business, only business stock. Ang title po ng programa ni Bong Fenisa. And this comes away every Sunday po. Alas 9:30 hanggang alas 11. Panoorin po ninyo, mga kabayan, panoorin po ninyo. Marami po kayong matutunan. Katulad din po ng panonood ninyo kung nandyan po si Ma'am Lilian, alas 10 hanggang alauna libreng kaalaman. Dami-dami nating malalaman tungkol sa kalusugan, tungkol sa hanap buhay, and so on and so forth. Talagang heavyweight po ito, programang ito mga kababayan. Pagdating po sa kaalaman, libreng kaalaman, wala ako kayong babayaran dyan. Makinig lang ho kayo. Just participate in the program. Katulad po ng Only Business Talk. Tatalakayin ni Bong Fenisa ang iba't ibang mga pamamaraan ng
negosyo. May farm po siya. Meron siyang talagang solid background, no, and ground to discuss matters of business because he's doing business himself. Oh, okay? Napakaganda. Okay. So, ituloy ho natin itong pinag-uusapan po nating modus ho ng mga smuggler ho, ng mga agricultural products. Kala ho natin meron pong pagmamalasakit ho ng ating gobyerno. Oh. At akala ho natin nandyan po sa Bureau of Customs talaga ang salot ho dito. Mukhang hindi naman pala ho. Pero meron din po silang partisipasyon din po sa smuggling. Pero hindi po katulad ng pangunguna ho. Oh, pangunguna po ng Department of Agriculture. Ang nangunguna po sa smuggling po dito mga kababayan is the Department of Agriculture. Now, sabihin na lamang po ninyo sa amin kung sino sa Department of Agriculture ang talagang kasabwat ho ng mga manloloko sa ating pamahalaan. Ayon po sa aming source, ito po ang modus po Sa Bureau of Customs, pagdating po ng kargamento, meron silang tinatawag na first border protection. Yung kargamento nandyan na po sa Bureau of Customs, okay? Hindi pa po lumalabas. Isasagawa yung tinatawag na first border protection. Alam po ninyo kung sino ang nandyan. Nandyan po yung representatives ng Department of Agriculture. Nandyan po yung, syempre representative ng Bureau of Customs. Meron po sila mga law enforcements dyan. Kasama po sa inspection. Diba? Tinitignan na po nila yung mga import permit. Yan. At yung mga babayaran, kung meron bang babayaran buwis. Okay? Kung makakapasa ho yun, hindi pa po tapos ang inspection. Hindi pa po tapos. Papayagan na po ang ng BOC na makalabas yung kargamento. Okay? Ilalabas na ngayon yung kargamento. Papunta na ho sa bodega refrigeration ng importer. Ayan. Okay. Nandiyan na ho ngayon. Halimbawa, nandiyan na po sa bodega ng importer kung ilang mga container vans yan mga kababayan. Pahala na ho kayo. Nandiyan na ho. Pagdating po sa bodega po ng importer, sino-sino ang mag-i-inspect? Meron pa po bang inspection ulit? Meron pa po. Pero, yan, ang tawag po diyan, second border inspection. So, uulitin ho. May import permit na ho. Meron pong may mga defecto ho, yung mga kargamento siguro. In other words, there is another inspection that happens before makakawalan mismo ng Department of Agriculture. Ganyan po kahigpit ho. Dapat ganyan kahigpit ang Department of Agriculture. But unfortunately mga kababayan, kung wala na kasama sa inspection, ang Department of Agriculture, sila na lamang di syempre maluwag na ito. Pagka maluwag na lagayan na lamang po ang nangyayari. Lalong-lalo na kung alam na po ng DA na ito po ay kontrabando na. Nakita po ba ninyo ang problema dito? The problem is in the inspection po to be done by the Department of Agriculture. Sino-sino po ba yung mga itinalaga ng Department of Agriculture na mag-inspect sa mga kargamento na pinaparating dito po sa ating bansa? Nakakausap po kaya ng Department of Agriculture Secretary o ang kanyang mga immediate supervisors
ang mga itinatalagang mga tao dyan sa second border inspection? Nakakausap po kaya? Naitatanong ba po nila kung tama po yung mga kargamento na kanilang pakakawalan? Yan ang problema po natin sapagkat it's only the Department of Agriculture that determines kung itong kargamentong ito ay pwede na ho sa merkado. Pero these are agricultural products po, mga kababayan. Kailangan may import permit ho to. Yan ang unang tinitignan ho nila. Doon pa lamang sa Bureau of Customs. Kung walang import permit, no way na makakalabas ho yan. Mahigpit po ang Bureau of Customs po dyan. Pero sabi nga ho nila, gaano man daw po kahigpit ang Bureau of Customs, kung talagang sadyang pakakawala ng isang kargamento, wala kung makakapigil ho sa kanila. Mga droga nga po nakakalabas po Ayan. So, initially, ang aming pong tingin ho dito, sa first border protection, yung inspection mismo ng BOC, Bureau of Customs, at ng Department of Agriculture. Palagay ko, dito pa lamang nagkakayarian na kung sinong palulusutin o hindi palulusutin. Ngayon, pagdating ho dun sa bodega na po, where the actual freedom ng mga kargamento ay ibibigay na, dito ho talaga malaki na po siguro ang tagayan ho dyan. Di ba? So, Mr. Soto, sir, palagay ko dito, madidetermine po natin, magpatawag ho kayo ng special hearing ulit sa Senado kung mamarapatin po ninyo. Patawag po ninyo yung nagbigay ulit ng pangalan nito, ng listahan ho sa inyo. At kung nagawa po ninyo ito na ipakulong, ang mga executives ng Pharmalic, dahil po sa pagsisinungaling at ayaw pong pagsagot ng tama, bakit hindi po ninyo magawa sa mga opisyalis po ng Department of Agriculture? Isama na rin po ninyo ang Department ng Bureau of Customs. Bakit alam po nila They should know the people behind these smuggling activities in the country today. Imposible po na hindi po nila nalalaman. Pero bakit ang ating mga investigating agencies po or law enforcement people, kunwari hindi nila alam. Saan po ba ninyo ginagamit ang intelligence funds po ninyo? Kalaki-laki po. Even the president. Siguro, the president has the biggest amount of intelligence fund, Hindi ko alam kung saan po niya ginagastos ito. The NBI, itong investigador ho natin. Pero bakit hindi nila alam? Bakit yung kinakasuhan po lamang pipitsugin mga tao-tao lamang na mga talagang tunay na mga smuggler. Look, tignan ho ninyo mga kababayan. Gumala po kayo sa mga merkado dito sa Metro Manila. Sa mga palengke ho natin. Ano makikita ho ninyo? Naglipa na po ang mga imported repolyo, carrots, sibuyas, pati kamatis, asin. Pati asin, imported na rin ho. Kalawag-lawag po ang karagatan natin, Mr. William Dar, sir. Anak ng baka talaga Pechay. Kadami-dami po na. Sa mga bakuran lamang natin, pwede tayo magtanim. Pero nakakaawa ang ating mga farmers na lumalaban po kahit pa paano. Pero wala silang laban Kasi pagka pinayagan na ng mga animal sa DA at sa BOC, ang pagpasok dito ng mga kontrabando, tapos na po ang maliligayang araw ng ating mga farmers.
kahit merong pang-ayuda na ibibigay ng ating pamahalaan, kung ang kanilang mga harvests ay masisira naman at hindi po mabebenta sapagkat wala nang bibili sa kanila. Oh, dahil napakamura na po ang mga dumarating na mga produktong kalaban po ng mga farmers po natin. Galing po sa China, mga kababayan. Hindi nga po uunlad ang ating bansa. Hindi talaga uunlad ang ating bansa. Ito po ang mga nakikita po ni Madam Leni Robredo po ngayon. At pinapangako po niya na uungkatin po niya ito at susolusyonan itong mga problema. Hindi po siya nangangako ng pagpapakulong sa mga pero they will try to determine the sources of this smuggling. Paano ho nangyayari? At dito po nila ikakabada ang tamang solusyon para matigil po ang corruption. This is corruption talaga mga kababayan, from the highest order. Don't tell me the president is not advised of this illegal activities, my friends. Hindi ako maniniwala ng ating Pangulong Rodrigo Duterte is not properly informed about this smuggling activities. The truth is, ay nang gumalaw. Bakit? Kakampi ho niya. Sabi ho niya, ay, uhuli ko kayo, pakukulong ko kayo. Di po ba sinabihan na po niya yung mga nagkakartel ho ng bigas? Meron po ba siyang hinuli? Kalokohan po mga kababayan, wala ho siyang hinuli. May nabalitaan na po ba kayong hinuli niya at pinakulong? Wala naman po eh. So, nagpapatuloy po eh. Kanya, yung mga magsasaka, mangingisda ho natin, tuloy-tuloy po ang kanilang paghihirap. And there will be no end to this until we change the structure, until we change the system. Ito po ang ipinangako po ni Madam Leni po sa atin lahat. Pagka siya po ay naluklok bilang Pangulo ng ating bansa. Yan po ang gagawin po niya. Titignan po niya yung mga batas na nauukol po dito sa importasyon pagpasok po dito ng mga agricultural products. Makikita po ninyo, meron po mga makakalapuso dito. Okay? Areglado. So, abangan po ninyo, sana magpatawag po si Tito Sen. Kung talagang hindi po siya protector. Kung hindi po siya talaga protector. Pero the way I look at it, mukhang nagkahawa-hawa na po ito. Wala na hong nagmamalasakit sa ating inang bayan po. Wala nang nagmamalasakit po. Nakikita ko na lamang po sa mga kandidato talaga. Si Madam Leni Robredo po ang may pagmamalasakit sa ating inang bayan. Mercy Ong, dyan sa POEA, maraming manloloko po. Dati po, naloko ako dyan. 10K po ang halaga ng passport ko. Totoo po yan. 10K. Bakit doon ka kumuha ng passport ko? Hindi naman po Department of Foreign Affairs yan. Ma'am Mercy. Nagmamadali ka lang. Para gumaan lamang po ang proseso. Magbabayad ka ng napakalaki. Kasalanan mo yan. Diba? Kung kumagat po tayo sa mga alok ng mga fixer, wag na ho tayo magreklamo. Wag na tayo magreklamo. Pero kung hindi po natin sinasang-ayunan, na naman nagpapaikot-ikot ho sa atin at nagsasamantala at isumbong po natin sa mga kinuukulan, baka may pagbabago ho na mangyayari. Kasi kung halimbawa nagsumbong ho tayo, hindi inaksyonan, sumbong ho natin yung hindi umaksyon. Pataas ng pataas ho yan. Pero maniniwala ho ako mga kababayan, na kapag halimbawa nakarating na ho sa sekretaryo, like si Secretary Bello, kung saban po ang concern ho dito, uma-action eh. I have tried already Secretary Bello several times.
Pero lamang po akong isa pang kaso na ipinasok ko sa kanilang tanggapan. Pero hindi pa po umaandar ho, Mr. Secretary. Oo, nagtataka po ako kung, kung bakit hindi po. Karaniwan po sa mga OFW, so, pagka natapos so ang kanilang kontrata, kasi yung kontrata ho, meron pong sweldo at mga indemnity, meron pong mga tinatawag na mga bonuses after the term, after the contract expires. Oh. Ang ginagawa po ng mga employers po nila, wherever, kung saan man po yan, parang modus operandi din po ng mga employers ito eh. At the end of the contract of the work, of the agreement, pinauuwi po yung mga manggagawa without the indemnity, without the bonuses, ano ba yung mga pangalan yung mga bonuses po talaga, ano. Pero alam ko po nakalagay po sa kontrata ho yun eh. Benefits po na nauukol sa mga manggagawa, hindi po ibinibigay yun eh. Dito po nila dinadaya ho ang ating mga manggagawa. Magreklamo man po sila, nandito na po sila sa ating bansa, kaya kung wala ho silang malapitan ho dito, talagang kaawa-awa ho, hindi na po sila makasingit. This is what is happening now to one of our mga taga-subaybay na inaasikaso po namin sa DOLE. Meron po silang hinahanap na laman ho ng kontrata ng mga manggagawa na hindi po naibigay ng employer. Pero meron na tayong mga natutulungan na ganito rin pong modus operandi, na nakasingil ho tayo eh. At tuwa ho yung mga workers ho natin. Yay! Ha? Nagaling po sa Caribbean ho yan. Alright, anyway ho. Kung saan tayo napunta, nag-umpisa ho tayo sa smuggling, napunta na ho tayo sa mga OFWs po natin. But anyway, that doesn't matter ho. Ang importante po ang ating programa, nakakatulong sa inyo at inaasikaso po ang mga dapat asikasuhin ng ating pamahalaan. Ito po ang masakit po. Tayo po ang napapag-iwanan talaga. It looks like parang ang mga mahihirap po dito sa bansa natin ngayon. I hate to say this mga kababayan, pero according to the Saligang Batas of the Filipino, Saligang Batas po yung konstitusyon natin. Ang beneficiaryo, ang pangunahing beneficiaryo ng gobyerno, yung mga mahihirap na mga kapatid natin, mga kababayan. These are the immediate beneficiaries of services of the government. Ama? That was before. Pero yan pa rin ang laman ng ating Saligang Batas. Pero binago na ho nila. Sabi ko nga po, hindi nakasali ang mga maliliit natin mga manggagawa. Pamatakin ho niyo, tingnan ho ninyo ha. Manluloko talagang gobyerno natin. Para hindi po sabihin ng ating mga mamamayan na wala ng puso ang ating pamahalaan. Binuo po nila yung party list system. Bakit? Para merong magre-represent sa mga maliliit nating mga kababayan sa Kongreso ng Pilipinas. Ang galing di ba? Ang galing Pero anong nangyari po sa party list niya? Courtesy of the Supreme Court. Pinayagan po ng Supreme Court na kahit sino na naman po pwedeng yan ang nominee ng mga party list. Hindi na po yung mga mahihirap mismo na apektado Hindi na po yung immediate representative ng affected sector of the society ang nominee, kung hindi yung mga mayayaman na po. Kanya na itsepera muli ang ating pong mga maliliit na mga manggagawa. Wala pa rin Kaya ito ang gusto po natin sana na asikasuhin po ng susunod na Pangulo po natin, just in case magkaroon na po ng pagbabago. At wag lang naman po sana mga sinungaling at mga
magnanakaw ang may lagay natin. No? Huwag lamang nadali. Alright, mga kababayan, meron tayong report na tatanggapin po ngayon 600 million pesos halaga ng pre-packaged produkto na sabat ng POC, Port of Manila, sa Kawit, Cavite. 600 million pesos worth of fake products. So, balita mula sa ating kasabang Nestor Pogi Kagitla. Nes, go! Nes, pasok! Yes, Tata Ben. Grabe na naman itong nangyayari sa Bureau of Custom. Napupuslitan. Ano ba yan, Tata Ben? Napupustitan ba? Ano, agricultural Oo. products ba yan? Nako, oo, hindi, ito, ang detalye, pakinggan mo. At Okay. nakikinig ngayon ang ating kaibigan si Colonel Danny Enriquez, may utang daw sa iyo bago ko raw bayaran. Bakit hindi pa nagbabayad yan eh? Ay sabi nga sa akin, nako, ay ako nga pala may utang kita taben. Sabihin mo pagka tayo nagkita-kita saka ako na lang babayaran. Ay, salamat po. Pero huwag mo daw kalilimutan ang kanyang kinakampanyang presidente. Sino na ba? Sino na ba? Ay ayaw ko sabihin muna sa ere. Sabihin mo na! Sabihin mo na! Ha? Sabihin mo na! Sabihin na. Oh! Mr. Colonel Danny Enriquez. Iboboto raw ni Tataben si Isko Moreno. Ganun. Alam ko na yan eh. Magkausap kami kanina. Nako, isesend ko sa iyo yung link. Mag-comment ka sa programa niya. Baka busy pa yung mama. Areglado. Hindi niya malimutan, ay sabihin mo, yung utang ko sa kanya, pag tayo'y nagkita-kita, saka ako babayaran. Ay ako baka pagputi na uwak, hindi pa nagkikita. Pare, parang yung estate tax ni Bongbong Marcos yan, nag-umpisa sa 23 billion. Oh, ngayon 203 billion. Ganyan ang mangyayari sa utang ni Danny. Pararating ko, baka para mag-sit siya na agad ng bigla appointment. Areglado, partner. Thank you very much. Sige, balita. So, nasamsam ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng Customs Intelligence Investigation Service, Intellectual Property Right Division, ang mga smuggle implying goods na may tinatayang halaga na 600 million sa Kawit, Cavite. Sa bisa ng letter of authority na may lagda ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero, ang mga implementing team na binubuo ng mga tauhan mula sa CIIS, IPRD ng Port of Manila, Revenue Collection and Monitoring Group, Legal Services at Armed Forces of the Philippines ay sinalakay ang isang warehouse sa Tuklong San Sebastian Road, Kawit, Cavite. Ang subject warehouse ay pinuntahan ng mga BOC examiner sa presensya ng CIIS at mga operatiba ng AFP at nagsagawa ng inventaryo ng mga kalakal na binubuo ng mga motorcycle accessories, footwear at apparel na may tatak na Nike, Adidas at Gucci at marami pang iba. Sa ilalim ng Republic Act number 10863 ng Custom Modernization and Tariff Act ay ipinagbabawal sa batas ng customs. Nagpatuloy din ang karagdagang investigasyon para sa iba pang posibleng paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ng Republic Act 8293. So nananatiling determinado ang BOC sa kanilang tungkulin ng mahigpit na ipatupad ang mga batas sa customs at pigilan ang paglaganap ng mga peke at smuggle na produkto sa tagubilin ni Leonardo Guerrero. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor Please. Nes, isang tanong lang, pre. Yes. Ikaw, Padre, sinong presidente mo?
sino ang aking presidente. Kung ano yung palagi itinitext ng aking classmate na si Marie Ilagan, sigurado hindi na. Si Marie Lenny yun eh. Nakikinig sa'yo, nakasayakin ikaw classmate. Pagka hindi ka umayon sa kagustuhan ko, huwag mo na akong tatawagin ka classmate. Walang iya ka rin. Diktador ka pala eh. Pero sandali. Nes, Nes. At mamaya, isa pang customs report ang aking ibabalabal sa programang Your Honor Plate. Alright, thank you very much. Nes Pogi Kagitla ng Batangas, Palakilong. Ayan, ang tabayanan po ninyo, meron pang report. Ang gusto ko sanang malaman mamaya, anyway, nakikinig naman si Nestor, nagpo-monitor naman po dito sa ating programa. Try to get the name of the importer. Kasi nandyan yan sa entry. Nandyan po sa dokumento. Sa pagpasok pa lamang po ng pag-file ng entry sa Bureau of Customs, nandyan na yung pangalan ng importer, yung consignee. Alamin mo kung sino ang consignee at doon po tayo magsimula ng investigasyon. Paano nakapasok ko dito sa ating bansa? Paano nakapasok? Gaano karami ang container vans na pinalulusot? Ito, 600 million. Akala ho natin, malaki na ho ito. Maliit pa ho ito. Kung titignan po natin yung kabuuan ng kanilang pinararating dito sa ating bansa, kung ilang mga containers po yan ang nakalulusot. Ay nako talaga, napakalaking halaga po ito. Sabi nga po nila yung nawawala po sa ating kaban ng bayan every year ay talagang billion po ang halaga. Anyway, Jomar Maymar is now watching. Magandang gabi, Padre. Good evening po, Sir Ben. Watching na po. Mon Naral, nandyan po sa Canada ho ito, Si parang Mon Naral. Dati kong kapitbahay po ito eh. Ayan nandito na po ang classmate ni parang Nestor Pogi Kagitla. Watching with you, sabi ni Marie Ilagan. Ayan, good evening, Marie. Magandang gabi. Kausap ko lamang po yung classmate mo, si parang Nestor Kagitla. Bong Fenisa. Happy watching to my cousin, Bon Carl Fenisa from USA and Canada. Wow. Nasa USA po sila. Bakit po yung mga farmers sa Canada at saka USA? Ang yayaman dito po sa atin, si parang Bong Fenisa. Bong, yayaman ka na, Sobrang yaman na ito si parang Bong, Nakita ko, tatabin, nanonood sa inyo now. Really? Bon Carl Fenisa, from the USA and Canada. Good morning po sa inyo dyan sa USA at Canada. Nanonood pa na sa atin, Thank you very much, Carl. Okay? And please share YHP and all our BSC programs to our kababayans in the USA and Canada. Yun, Mr. Bong Penisa. Pakishare daw po ang ating platform, ang ating page, Broad Streamcast Communicators. Yan po ang hanapin po ninyo. And from there, i-share po ninyo, i-follow ninyo ang ating page para mapanood po ninyo at mapapanood ng iba pa nating mga kababayan. Alright? Magbabalik po ang Your Honor, please, pagkatapos lamang po ng ilang mga station ID lang tayo, walang paalala dito. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon
hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Alright, balik tayo mga kabayan, ho? Sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Good evening, everybody. Sabi po ni Marie Ilagan, ito yung classmate ni paring Nestor Cagitla. Dito sa amin, solid, kakamping. Lenny Robredo kami. Yan. Parang Nestor, wala ka nang problemahin pa. Kakamping ka na rin. Alright, thank you very much, Ma'am Marie Ilagan. Junior Dal, good morning, bro. At lahat ng mga viewers, okay? Mercy Ong sa DFA po pala. Sorry. Nga naman, nabanggit ko niya kasi POA, napagalitan pa po natin. Ma'am Mercy, approve yan, approve. Okay? Kahit saan pong bansa, ang embassy po dyan, mahirap lapitan, lalo na sa parte ng bansang Saudi Arabia. Mga walang ya ang tauhan dyan. Yung mga embassy people natin, Ma'am Mercy, talaga po ba? Experience po talaga, karanasan po ni Ma'am Mercy ito no? Grabe talaga pala ito, Diyan sa Saudi Arabia. Matindi siguro ang lagayan din dito. Kanya
yung mga opisyalis ho natin, kinakalimutan po yung kanilang mga kababayan. Makatikim lamang po ng kung ano-ano man po pabuya nang gagaling sa mga Arabong mapapantot. No? Edwin Pedralves is watching. Good evening. Junior Dal, hazardous way to run the government. Toxic to the public. That is Dutch administration. Maalala ko, toxic matters. So, ang topic po namin kanina sa Radyo Pilipino, hazardous way to run the government, toxic to the public. That is Dutch administration. Oo nga po eh. Pero magtataka po kayo. Ang kanyang survey rating po 72% pa rin. Samantalang ang survey rating ni Ping Lacson 2%. Si Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, 6%. Si Yorme, na ito talagang dapat may pag-asa dapat ito 8%? Makapaniwala ba kayo dito? Duterte, 72%. At the time when he's already leaving the office at wala nang ginagawa. Ito nga si Gloria makapagalaro yun ng araw, mga kababayan. Nung papalapit na po yung kayo pagtatapos ng kanyang term, negative na po ang rating niya negative percentage na ho. Hindi ko talaga grabe talaga ang kapit niya sa mga surveyors. Magkano bang lagay dito? Wala ba? Meron ba? Pero hindi po ako makapaniwala that even the president today is garnering 72% ng mga surveys. Yung approval rating pa rin po ng Pangulong Duterte. I wonder talaga, ano bang ginawa po niya talaga? Ginawa ho niya yung bang talagang nagpamalas ho ng katapangan nagpamalas po ng katapangan. Binanatan po niya mga pare. Minumura po niya mga pare. Minura po niya ang Santo Papa. Minura po niya ang Panginoong Diyos. Tama nga naman, talagang maton. Ipinakilala po niya ang kanyang sarili. The strongest man on earth. Sa planetang Earth. Siya po ang pinakamatapang Pero is that good? Sa ating po mga Pilipino mga kababayan, iyon po kahanga-hanga. Ako kahit na magkaiba po kami ng relihiyon ng aking kausap. Halimbawa meron tayong kausap, hindi natin kaibigan. Ipinakilala sa atin. Masama kung magsalita ay hindi ko po mumurahin. Hindi ko pagtataasan po ng boses. Bakit? Wala naman po akong karapatan. Di ba? Igalang mo ang iyong kapwa. Parang paggalang mo sa iyong sarili. Yan naman po ang tagubilin po ng ating Panginoong Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Parang pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero iba sa atin dito Tayo talagang pumapalakpak. Talagang yung inilalagay po natin sa pedestal ang mga taong nagluba na pastangan sa kanilang kapwa. Nagpapakita po ng gilas kahit sa maling paraan. Sila po ang tinitingala natin parang sinigung. Pinapaboran natin yung kilala po natin mga magnanakaw, mga sinungaling. What kind of people are we, mga kababayan? Ano bang klaseng tao tayo? Anyway, ipagdasalo natin na magbago po ang mentalidad po natin mga Pilipino sapagkat ito rin po nakasalalay ang kinabukasan natin. Sabi ko nga, makaligtas po tayo, tayo mismo, na nakararanas po ng ganitong paghihirap. Ay, ligtasan natin yung papayao na tayo di ba? Medyo may edad na rin tayo. In due time, wala na tayo dito. Hindi na, useless na tayo. Pero, ang katotohanan po mga kababayan, meron tayong maiiwanan At hindi lamang po natin pinsan, hindi lamang po natin kamag-anak, kaibigan.
Sarili nating anak ho eh. Sarili po nating mga apo ang maiiwanan ho natin dito. Eh kung hindi po tayo magpakatino, oh, ano ang kanilang malalasak? Ano ang kanilang bukas po, mga kababayan? The future of the next generation belongs to us now, oh, mga kababayan ko. Kanya napakalaga po itong eleksyon na ito. Sana ho, magpakatino po tayo. Ha? Hindi ko sinasabi mga salbahe tayo, hindi naman. Pero may mga pagkukulang po tayo. Aminin natin, may mga pagkukulang po tayo sa ating mga sarili. Sana ho, yan po ang matuklasan po natin ngayon habang may panahon pa para mabago naman po kahit paano sa ikabubuti ng ating bansa, sa ikabubuti po nating lahat. Parang basura lang yang mga iyan, sabi po ni Mel Rodelio Militante. Ibukod ang mga bulok at di bulok na mga kandidato sa pagka-pangulo. Yan. Ang mahirap nga ho dito eh, sino-sino sa kanila ang bulok at hindi bulok. Pero palagay ko, alam na po ng ating mga kababayan dito. Pero alam niyo, kahit alam na po nilang may problema, talagang hindi na po karapat-dapat, nandyan pa rin po. Loyalty remains strong. Tony Salaw is watching. Salaw family, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Jean, good evening. Ha? Magandang gabi po sa inyo. Ha? Meron tayong pagpupulong sa darating na linggo. Ha? Diyan sa bahay po ni Ma'am Lilian Gabriel. Marie Ilagan, solid kakamping here. Yan, solid kakamping here. Marie Ilagan. Okay, keep it up. LG, Lilian Gabriel is watching. Mercy Ong is watching. Chincha Buste. Ayan. Sir Ben, sabi po ni Chincha. Di po ba dapat ang mga LGUs ay dapat may kaukulang aksyon para sa mga constituents nilang magsasaka na hirap makabenta ng kanilang mga ani? Alam po ninyo, kahit hindi na po sabihin po sa mga LGUs natin, responsibilidad ho nila yan eh. At pinagmumulan din po ng kanilang koleksyon ho sa buwis. Di ba? Pero common sense to all LGUs na pag kami mga magsasaka, na hirap na po sapagkat hindi po mabili ang kanilang mga ani. Irresponsibilidad po ng mga LGUs yan kahit sabihin, hindi naman po namin gawa yan eh. Hindi eh. Constituent mo yan eh. Bahagi ng mga beneficiaryo ng government service yan eh. Sa totoo lamang po mga kababayan, this is the responsibility of the Department of Agriculture. They have been telling us so many things about programs designed by the government for farmers. Napakaganda ho kung titignan po natin, kung babasahin po natin. Kaya ako, hindi na po ako nagbabasa ng kanilang mga ano. Kasi hindi naman po na-i-implement. Hindi naman po natutupad ho eh. Kung ipatupad ho nila to the letter ho, ang diwa ng kanilang mga projects for the poor, for the farmers, for the fishermen. Wala hong maghihirap na magsasaka. Wala hong maghihirap na mangingisda. But, corruption ho mga kababayan. Namumuno. Yan ho ang namumuro sa kanilang kaisipan. Kanya, yung talagang agapay, lingap para sa mga magsasaka. Hindi po napupunta talaga. Otherwise, sabi ko nga po, sa kaganda-ganda ho, mga projects po na tinatalakay ho nila, ibinabalita ho sa mga media ho every now and then. Kaganda-ganda ho. Pero tingnan po ninyo, meron po bang implementasyon na maganda? Nagbago po ba ang
lagay ng ating mga magsasaka. Sandali lang po. Ha? Meron tayong isang report ulit na magmumula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Mahigit na 3 bilyon, o 3 bilyon naman ho ngayon. 3 bilyong halaga ang nasamsam na mga smuggled goods ng IG at EG ng BOC. Investigative Group, enforcement group naman ng BOC nitong unang quarter ng taon. Wow, mayaman na ho ang BOC, 3 bilyon ho ang nasamsam po nila. Bueno, pakinggan ho natin ang detalye mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nes, go! Magandang gabi, Tataben. Bago ang detalye, may katanungan ako para sa iyo. Sana ito ay tuwiran mo ring masagot. Okay, right away. Bakit ang forma ng Your Honor Please ay nakasuot ng kulay pula? Wala na akong ibang maisuot eh. Wala ka na walang... kung sinabi mo lang, napadala kita ng mga isusuot na kulay pink. Dalian mo. Kailangan everyday pink ang isusuot ko rin eh. Naubusan ako eh. Sasabihin ko yan sa aking kaklasmate na si Mare. Mare, padala mo ng Lacoste na kulay pink. Yan, ako. Ang salamat naman. Oo. Alam mo yan si kaklasmate kong yan, pagka yan siguradong ibibigay niya, Lacoste ang ibibigay niya na kulay pink. Kulay pink, large. Oo. Marie, niloloko ka ni paring Nestor. Pero, may classmate, padalhan mo ng siguro ang size ng pulong Lacoste dyan, mga nasa XL. large lang, large. Large. May classmate, ibili mo ng Lacoste na kulay pink. Ayos na. Nako. Baka mamaya, halimbawa na may dumating naman sa iyong sa Martes, yung ipadadala ni Danny Enriquez. Alin ba, tatanggapin mo o yung padala ng kaklasmate ko o kay Danny Enriquez? Aba, katatapos lang ng birthday ko. Nag-birthday na kasi ako, pero pwede pa ako mag-birthday ulit. si parang Danny Enriquez, magpapadala ba? Magbabayad na ba ng utang? Ang sabi niya sa akin, huwag ka raw mag-alala at magbabayad siya ng utang sa'yo. Aba, okay yan. Pero ang tanong, yung sino ba yung sinungaling na hindi masingil-singil ng Bureau of Internal Revenue sa mahigit na 200 billion? Baka si Danny Enriquez, ganun din kaya yun. Baka naman hindi, Baka hindi naman. Mabait na buting kaibigan yan eh. Si Danny. Colonel Danny Enriquez, joke. Sige, approve. Okay, bilang bahagi ng pangako ng Bureau of Customs na palakasin ang seguridad sa hangganan, iniulat ng Intelligence Group at Enforcement Group ang kanilang mga pagsisikap laban sa smuggling para sa unang quarter ng taong 2022. Mula Enero hanggang Marso ng taong ito, iniulat ng IG at EG ang 158 na pagkakasamsam ng mga smuggled goods na may tinatayang halaga na 3.89 billion. Sa usapin ng halaga, ang mga sumusunod ay ang mga nangungunang tatlong nasabat na mga kalakal, mga peking produkto na nagkakahalaga ng 1.91 billion, illegal na droga na nagkakahalaga ng 1.53 billion, at sigarilyo at tabako na nagkakahalaga naman ng 132.56 million. Bilang karagdagan, 25 letter of authority ang ipinatupad para sa parehong panahon. 16 dito ay nagbunga ng mga positibong resulta. Samantala, 31 alerto ang inilabas. 20 dito ay positibo sa paglabag sa kukulang batas, tuntunin at regulasyon. Sa Mr. Guerrero, padalhan mo kami, pabalatuhan mo kami ng Your Honor Please.
Ako, si Nestor Kagitla, nag-uulat para sa Your Honor Place. Happy, happy, happy weekend, Tataben! Ay, naku talaga naman. Oh. Sandali lang ako. Wala pala akong sound. Pero, okay. Ito po ang pakiusap po ng director po ng programang Virtual Sunday. Oh. Nila Ma'am Camille and Charlie Fry. Oh. Padala po ni Ginoong Jordan Molina for her mother, for his mother. Oh. Today I am humbly asking for your help financially and spiritually. My mom is at the Philippine General Hospital and she is waiting for her to be admitted since 1 p.m. yesterday. We are asking for your help as she will undergo ERCP because she is showing some signs of a problem with her kidney. Her eyes went yellowish ever since last week. Let us continue to pray for my mom. Okay? Yan po ang padala pag-iusap ni Mr. Jordan Molina addressed to Kabil, who in turn addressed it to us at ito po ang pag-iusap ngayon ng ating palatuntunan sa mga nakikinig po sa atin. This is a rare occasion that we call for help, no? Para kay sa nanay po ni Jordan Molina. Okay.
pwede pong kung ano man po ang pwede nating maitulong ho financially dito kay Jordan ho, through Camille or Charlie ho. Ito po ang GCash number. Ito po ay kay Camille ho. 0917-927-6207. O kung meron po kayong may ambag, may tutulong ho, dito kahit pagkaano po, pagtutulungan na po natin sana ito ho, mga kababayan ho. 0917-927-6207. Ang pangalan po, Charlie's Victorino. Oh. Charlie's Victorino. Ulitin ko po yung number ho ng GCash. 0917-927-6207. Kaya po namin nilapit po sa inyo. Siyempre ho, magkakapatid naman po tayo dito ho. At kung sino man po ang meron pang medyo nakakariwasan ng kaunti ho, kahit kaunti lang, tulungan po natin ang nanay po ni Mr. Jordan Molino. Sana po, panawagan po ito ni Ma'am Camille, who is also part of our Broad Streamcast communicators. Thank you very much. Maraming salamat sa mga tutulong kay sa nanay po ni Jordan Molino. Alright? Ulitin ko lamang yung sinabi ni Ma'am Chincha Busti kanina, Sir Ben, sabi mo, di po ba dapat ang mga LGUs ay dapat may kaukulang aksyon para sa mga constituents nilang magsasaka sa hirap na hirap magkabenta ng kanilang mga ani. Para bagang dito nga ho kasi sa atin, para bagang nagseselosan pa ho yung national government and local government ho eh. Kung tutulong ang mga LGUs, para bang nasasaktan pa yung nasasaktan pa yung DA, Department of Agriculture. Samantalang trabaho nila ito eh. Tama ho itong observation ni Ma'am Chincho. Kung nakikita po ng mga LGUs natin na hirap na po yung ating mga magsasaka, sana naman ho, magkaroon sila ng kusang palo. So kusang palo. Tulungan ho. In any way. So many pamamaraan naman ho eh, na makatulong ang mga LGUs. Pero ang dapat kong tumulong mo dito yung Department of Agriculture talaga. Hindi. Ang tinutulungan ng Department of Agriculture dito yung mga smuggler ho eh. Kitang-kita po natin ang lakas po ng mga ito eh. Ang lakas po ng mga smugglers ho, nandyan po ang protector ho nila. Nandyan po sa DA, Department of Agriculture. Meron din po sa Bureau of Customs. Pero mas matindi ho sa Department of Agriculture. Hanapin po natin ng paraan para makausap po natin ang DA, Department of Agriculture, at isang guni po sa kanila ang nakuha natin impormasyon tungkol sa first border inspection, second border inspection. Grabe pala ho dito mga kababayan. Pagka pinakawalan na po ng DA, ayan na ho. Sa magkanong dahilan, ay hindi ko po alam ho. Del Rodelio Militante, the 10th commandment for corrupt and stupid candidates for the presidency of our country. Go to hell. Ayan, wag na lang, Mel, wag ka nang magagalit sa mga ito. Wag na lamang ho nating iboto. Wag na lamang ho nating iboto po ang mga yan. Kung sila man po ay stupid, kung sila man po ay talagang underrated, kaya ipagdasal na po natin ang kanilang mga kaluluwa sapagkat baka nga naman dumiretso na po sila sa impyerno. Mercy Ong. Yes po, Kuya Ben. Kuya, sa Jordan, nangyari po sa akin yan. Inendorso po ako sa Arabo, pero napabuti pa po ako dahil marunong ako magsalita ng Arabic. Aba, okay yun Nagkaintindihan kayo ng Arabo. Nagkaibigan po kayo. Paano na lamang ho kung hindi kayo nagkaintindihan?
Ito ho yung nangyayari po sa mga ibang mga kababayan ho natin, OFWs. Pagka napunta na po sila sa Arabo at wala po silang nalalaman sa lingwahe ng mga Arabo, kawawa po ang kinaabot ng mga ito. You know that already. Meron po mga karanasan ng mga OFWs na karubal-dumalo ang gagaling po sa mga Arabo. That is why there is a move from our government na ayusin po yung agreement po between employers and yung mga manggagawa through government-to-government negotiations. I hope, hindi ko alam kung tapos na po ito, there is a ban on the deployment of workers po sa Saudi Arabia until today. Hindi ko pa alam po kung ano ang dahilan. Oh? Pero there is still a ban at hindi pa po nalilift yan. Kanya pakiusap po sa mga mga OFWs natin o kung gusto pumunta ho sa Saudi Arabia, the ban still continues. Oh? Hindi pa po na-lift yan. Hindi pa po. Peke ho yung nanggaling po sa POEA. Eve M. Ramos is watching. Good evening, Ma'am Eve. Junior Dal, bro, wala na ata issue sa isabong. Wala nang balita. Ano nangyari sa 34 na nawawala? Meron akong balita para sa iyo, Junior Dal. Oh? Yung 6 na suspects, nakasuhan na po ito. Hindi ko alam kung lumusot na ho sa prosecutor at napunta na sa West. Hindi ko alam kung anong branch po ito. Oh? Kung saan po nila isinampa. Siguro dito sa Manila sapagkat hindi naman po Manila yata ito. Ba? Pero Manila Arena ho. Nangyari ho eh. Pero ang tinatanong ko dito, bakit ho yung mga security guards lamang po ang kakasuhan? Wala naman pong motibo ang mga security guards to do what they did. They were instructed to do just that. Kidnap, abduct, at patayin ang mga sabongeros. That was the instruction given to them. Kahit hindi po natin nadinig ko yung instruction na yan, it is common sense already. Security guards po ang ginamit po nila ng Manila Arena. Pag-aari po ito ni Atong Ang, mga kababayan, na kaibigan po ng Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi po kaibigan yan. Pero hindi naman po niya mapahuli. Inchik kasi eh. Di ba? Inchik kasi eh. Pero nagtataka po ako mga kababayan, I have nothing against Mr. Atong Ang. But because itong mga isabongeros nawala ho at hanggang ngayon, matagal ng panahon, hindi na po alam kung buhay pa po ang mga ito. And people say, they must be dead. Yan po ang masakit ho dito, mga kababayan eh. Ginawa po ito ng mga security guards ng Manila Arena. Pero sigurado ho, sapagkat wala naman pong motibo ho ang mga security guards na gawin po ito. Hindi naman po nagsasabong yung mga security guards. They are tauhan po ng Manila Arena, which is Mr. Atong. Bakit po? Hindi po nakakasuhan po yung mastermind. Yung nag-uutos, kung meron man po nag-uutos, at meron naman talaga. Kasi hindi naman po tayo pwede maniwala na gawa lamang po ito ng mga security guards dahil wala naman po silang interest sa nasabing isabong. So, 34 missing sabongeros are still missing ho. Junior Dal. 34 pa rin ho. Nawawala. Wala pa po tayong balita kung saan na po sila naroon. Pero nakasuhan na po yata yung mga suspects. Unfortunately, the owner of the Manila Arena, yung posibleng nag-utos sa mga security guards na kunin itong mga nanyunyupi daw ho, ay hindi naman po nakakasuhan. Ito ho ang masaklap po, mga kababayan. Iba ang katarungan para sa mga mahihirap. Iba ang katarungan para sa mga mayayaman. Mari ilagan sa birthday nyo po
sa susunod pang Marso eh. Mari, okay lang naman yan eh. Di ba? Mel Rodelio Militante. Pahamak kasi ito si Nestor Kagitla eh. Ha? Si parang Nestor yung classmate mo. The truth is, sabi ni Mel, the right to vote is the easiest of all rights to grant. Am I right, Tata Ben? Tama ka naman. Tama lang. Easiest na gagampanan natin to exercise the right to vote. Hindi naman po madali. Kasi mag-iisip ka rin ho dito eh. Kung talagang gusto mong magbago ho ang ating pamahalaan. Di ba? Kung gusto mong magbago and you become part of the change, eh gagamit ka talaga ng kukuti mo eh. Gagamitin mo yung nasa loob ng puso mo. Gagamitin mo yung nilalaman ng utak mong kahit kakaunti lang ho, ang laman ng utak. Nakakatulong pa rin ho yan eh. Nakakatulong ho yan. Hindi rin po madali. Madali kung wala kang pakialam. Just magguhit ka lamang ho doon o kayo magbilog ka lamang ho doon. Pero what is that for? Ano ang ibig sabihin niya? Hindi bali ho, mahirapan po tayo ng konti. O ba't na mabigat ho na maghihirap para sa atin. Basta ang magiging result niyan ay ikabubuti po, hindi po para sa iyo lamang, kung hindi pagkalahatan. Ito po ang importante ho sa lahat. Hindi bali magsakripisyo po tayo, Mel. Hindi bali magsakripisyo po tayo. Basta ang result niyan ay ikabubuti po natin lahat. And I urge everybody now na nanonood at nakikinig po sa ating programa, hanggat maaari po sana, pag-aksayan po natin ang panahon ito. Gugulan po natin ng konting pagmamalasakit ang ating bayan. Isipin ninyo, ang dami po natin mga issues. The West Philippine Sea, ano po bang kahinatnan nito? Ano ba ang pag-uusapan ni Digong at si Xi Jinping? Mantakin ho ninyo. Nabenta na ho ang Pilipinas. Nakita ko po kanina dyan sa Binondo area. Nakita ko na ho yung bandera ng China nakawagayway na ay nako po. Kasabay po ng Philippine flag. Ano ba ito? Atin po ba Binondo? Atin pa po ba ang Binondo mga kababayan? Yorme, atin po ba ang Binondo pa rin? Sa tingin po ba ninyo? Marites Senova is watching. Marites, insad ko po ito dyan sa Murphy area. Magandang hapon sa iyo and your family. Okay? Good evening, Kuya Ben. Chincha Buste, Sir Ben. Wala po kayong sound. Oo nga po kanina. Natakpan ko kasi yung aking pinipindot ko dito eh. Meron akong binabasa. Hindi ko napindot, hindi ko na nagalaw. Kanya nawala. Kanya sabi ho ni Ma'am Lynn ayan, wala kang tunog. Thank you very much for reminding us at naayos na po. Thank you very much po. Okay? Lilian Gabriel, walang sound. Kita na ninyo. Ang tagal pala ng delay natin. Kanina pa po yun eh. Kanina pa. Pero ngayon lamang po sila nakakapag-react. Ay mabuti na lang naayos kagad. Tata Ben, di kita madinig. Sabi ni Madam Lilian Gabriel. Pong Penisa is watching. Walang sound, Kuya Ben. Ako, Panginoon ko po, lahat na po sila re-reklamo na gising na gising po silang lahat. Merci walang sound, Kuya Ben. Lahat ng sinabi mo, di ko marinig. Initignan ko lang naman kung gising pa ho kayo eh. Gising na gising nga po. Ay, nako talaga, pasensya na ho pasensya na ho. Ito pa, isa po.
Si Ma'am Dali Vidal. Kala ko sa akin may problema. Walang sound. Hindi ko nga nabuksan po yung sound natin dito. Kanya, nagsasalita ako, nagdaldal ako dito. Nilapitan po ako ni Ma'am Lynn at sabi, ano ka ba? Pinagalitan po tayo. Pinagalitan ho yung matanda. O yan. Dali Vidal, okay na po. May sound na. O yan. Okay, thank you very much. Okay, meron po akong sorry naman dito Di ba? Sorry po. Angel Panuda is watching. Magandang gabi, Kuya Ben. Good evening, ma'am. Ano ba bang paborito nating sayaw ngayon, ha? Ma'am Angel, Mercy Ong, puso mo, Sir Mel. Ayan, nagagalit na si Sir Mel, Mel, you know that, Ben. I don't vote for the candidate I trust. I vote for the candidate who trusts me the most. Ibang klase ito, Sabagay, malalaman mo kung sino talaga magtitiwala din sa iyo, Kasi alam niya na ikakampanya mo siya. That nagtitiwala po siya na hindi mo siya lulukoyin din. Kanya, okay lang yan. Okay lang. Pero, mas okay kung talagang yung kandidato, he may trust you now, Nakikita mong pinagkakatiwala ka, pero pagdating ng oras, hindi ka na talaga, hindi ka nagpapansinin. May mga ganyan Kanya, para sa akin, I would rather vote for the person I trust. Yan talagang pinaniniwalaan ko na hindi magtatarantado. Well, I think magkakaiba ang pananaw natin dito. Mas gusto kong iboto yung tao na alam kong hindi ako lolokohin kahit kailan. Kaysa yung ako ang pagkakatiwalaan niya. Kasi hindi naman po ako maglilingkod Siya ang maglilingkod. Kailangan pagkatiwalaan natin siya. Dapat maniwala tayo na gagawa ng patino ito. Yan po sa akin. I think magkakaiba tayo ng konti. Pero hindi naman Hindi naman po mabigat ang diferensya niyan, Padre. Yan ang pananaw mo. Maybe it is good. Pero tignan mo rin yung bandang yung kabila na paano na lamang kung yung taong yan na akala mo pinagkakatiwalaan ka niya. Bandang dulo ilalaglag ka. Pero ngayon, alam mo, pagkakatiwalaan mo, meron na kayong usapan na maganda. I think it would be better na yan ang iboto mo sapagkat hindi ka na lulukuhin yan. Okay? Mel Rodelio Militante. Melissa Malibiran is watching. Si Ma'am Melissa, good evening po. Sir Ben, Your Honor, please, good night na rin. Late pong nahiram ang cellphone. Maggugod na. Aba, pag-alas 10 na pala, Diyos ko po. Ganun po ba kabilis ang oras natin? Junior Dal, Department of Smuggling Industry, ang bagong admin ni Dutz. Open import and tax-free. Ay, maganda ang naisip ko, Junior Dal. Pag-uusapan natin ito sa Lunes, sa susunod. Department of Smuggling Industry, ang bagong admin ni Dutz. Open import and tax-free. Lalong-lalo na pagka nanalo si BBM, mga kababayan, hindi na raw po magbabayad ang mga Pilipino ng kanilang buwis sapagkat ang presidente mismo ay hindi na po nagbabayad. Anong mangyayari po dyan? Mercy Ong, good night na po, kuya. Lobat na rin po ako. Ayan, nalolobat na sila. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are. Ayan, ating muna, may karugtong. Ayan, that are to come. Ayan, John 16:13. Tama po yun, Okay. Mercy Ong, to you, do your best, Sir Mel. That's right. Yun, thank you very much. Sa mga mag-good night,
mag-good night na po tayo sapagkat wala na po tayong oras-oras po ngayon. Hindi natin natalakay po yung sad story about political dynasties. We reserve this for next Monday ho. Ang susunod natin pagdiniig, you know already, sa Lunes po alas 8 ng gabi hanggang alas 10 po ng gabi. Programang Your Honor Please. Sa lahat po ng mga nanood at nakibahagi sa ating programa, maraming salamat po. At tabayanan po ninyo, malapit na po yung ating stars muli. Bababa na naman muli ang mga stars magagaling po sa kalawakan. Darating na yan sapagkat inaayos na po ng ating mga kasama sa Broad Streamcast Communicators. Ganon din po sa pakikipagtulungan nila Ma'am Angelica Paz at Eve M. Ramos. Thank you very much po. Okay? Maraming salamat. Ben Paipon, ay sabi ni Mel, good night na po, Ma'am Mercy. Sabi ni Mel. David Ronga, glory to God. Ayan. Lillian Gabriel, stay safe po. Good night, Tata Ben. And Miss Universe. Ayan. Dali Vidal, good night and God bless po. Okay? Meron bang pahabol pa? 1, 2, 3, 4. Wala na. Ben Paipon po nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.